so faithful, so constant, so loving and so true, so powerful in all you do. Sa buhay ko noon na hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin kasi dahil sa buhay ko ngayon at noon hindi ko alam kung paano ko i-absorb ang buhay ko kasi dahil ang mga magulang ko ay hiwalay. Tapos sa buhay noon napakahirap kasi dahil sa bata pa ako is 5 years old. Yung buhay ko parang hindi ko alam kung anong direction ko. Tapos kung saan ako nagpupunta sa kalye, sa nakikita ko mga bagay na hindi ko mga taong hindi karapat dapat sa daan. Gusto kong sunurin sila pero inisip ko na may buhay akong dapat kong tahakin na direction. Pagkatapos nun, pumunta ako sa auntie ko tapos sabi ko, auntie, pwede ba akong tumuloy dito kasi dahil need ko ng makakakain ako sa buhay ko. Tapos sabi ni auntie na okay, dito ka muna matulog at tumira. Tapos doon ako nakatira. Pag hindi ako makakilos, bubugbugin ako ng auntie ko. Pagkatapos nun, halos patayin ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nun. Tapos naglayas ako. Tapos pumunta ako dun sa Green Valley. Nag-apply ako as DI. Nagsayaw ako dun para mabuhay ako dun. Sabi ko sa manager, okay lang ba dito akong tumira at magtrabaho kahit walang sweldo, makakain na ako sa buhay ko. Pagkatapos nun, sabi ko, paano kaya itong education ko? Hindi ko alam kung makapasok pa ba ako or hindi. Bahala na, sabi ko, bahala na. Tutuloy pa rin ako ng masukan, makakain na ako sa isang araw. Pagkatapos nun, may isang young people na sinabi sa akin na Brother Don, pwedeng bang magsimba ka sa amin? Sabi ko, nag-isip ako nun, church? Pwede yun kasi dahil pwede ako makapag-simba tapos pwede ako magagal para makalabas ako. Excited ako. Pagkatapos nung pumunta ako ng church na simba ako. Tapos pag ano ba to? Nag-worship sila. Parang ano ba naman to? Hindi word naman. Parang gano'n lang sinasabi ko. Pagkatapos ng simba, nanood ako ng sini, kung sino-sinong sinasama ko, gagawa ko ng kabulustugan sa buhay. Tapos nung mga ilang araw, mga ilang buwan, nag-conference sila. Pagkatapos nung pumunta ako doon sa may airport, ang laki ng aeroplano. Sabi ko, Lord, anong plano mo pa kaya sa akin? Makapunta kaya ako sa abroad? Kung anong, sabi ko, walang imposible sa Diyos, alam ko gagawin ng Diyos yun. Katapos noon nanaginip ako ng isang kubo. Sabi sa akin ng isang tao, pumasok ka kasi dahil tingnan mo ang nasa loob. Tapos pagkatapos noon, pumasok ako. Grabe pagpasok ko doon, nag-choir sila doon. Sabi niya, every knee shall bow down. Naiyak ako doon. Sabi ko, Lord, thank you Lord kasi dahil hindi ko alam kung ano yung vision na yun ba. Grabe yung parang pinakita ng Diyos. Nung may tumulong sa akin sa Denmark, the shortcut na tumulong sa akin, sabi niya, tulungan kita kung gusto mo. Sabi ko, hindi ko kaya kasi wala akong pera. Sabi ko, siguro Lord, may purpose ka, ikaw ang bahala. Pinadalan ka agad ako ng 40,000 para ipagalaw yung mga dokumento ko. Katapos nun, aging okay na yung dokumento ko, pumunta ako sa airport. Tapos, pinapapasok ako ng immigration hanggang pag-upo ko sa aeroplano. Naiyak ako doon. Sabi ko, Lord, alam kong may church ka na ipapatayo dito. Paglipad ko nito, may So, hanggang nakalipad na, iyak ako doon. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, salamat talaga. Salamat. May tatayo talaga ito. Tutulong at tutulong ako sa gawain mo. Hindi ako mangangako sa mga tao. Nangangako ako sa iyo. Gagawin ko yun. Kaya, ito na ngayon.
na nandito na ako sa Europa. So, wow, grabe. Thank you, Jesus talaga. Yun ang pinaka-the best sa buhay ko. Hanggang ngayon, nandito na ako sa Norway. Nakapagsamba na ako sa dito talagang through Acts 2:38. Wow, praise the Lord is the same talaga din na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tapos hanggang naka-help tayo ng mga gawain sa Pilipinas. Tsaka thank you Lord na mayroon ding natupad na sa iningi ko sa Panginoon na gagawin. Tapos sabi ko, wow, thank you Lord kasi napakabuti mo talaga. Walang imposible sa'yo. Pero ang hiningi ko lang sa Panginoon ngayon na maraming blessing, sabi ko, Lord, wag mo naman akong sobrahan ng blessing kasi dahil baka yun din ang ikakalaglag ko. Sabi ko, ayun, hanggang doon, sabi ko, tamang-tama lang, makakain lang. At wag lang yung mahirap masyado, wag lang yung mayaman masyado. So, thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Hanggang nakapag every Sunday Bible study dito sa Northern Light Apostolic. Wow, purihin ng Diyos.